Mga ka-Republic, may Game 3 pa sa linggo. Nakaiwas ang Meralco sa walis ng Ginebra at naitabla ng mga ito ang series. Unang panalo ng Bolts kontra Gin Kings sa Season 49. Hindi lang mga players and coaches ang uminit ang ulo sa Game 2. Natawagan ng technical foul si Luigi Trillo for too much complaining. Ngunit mas mainit ang ulo ng isang netizen na nagbantang babarilin si RJ Abarientos. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, dahil nga hindi pa nananalo ang Meralco laban sa Ginebra sa nagdaang 5 laro sa season na ito, ang 3-game sweep sa best of 5 sa Governors Cup quarterfinals, isa sa elimination at ang Game 1 sa kasalukuyang playoffs, maraming Ginebra fans ang umasang wawalisin ulit ng Gin Kings ang Bolts. Hindi yan hinayaang mangyari ng tropa ni Coach Luigi Trillo. Sinabi naman natin yan sa ating video kahapon, magiging masyadong masakit sa pride ng Bolts kung masusweep na naman sila ng mga mag-aalak. Sa Game 2, handang-handa ang Meralco nang harapin ng mainit nilang karibal na Barangay Ginebra. Nilabanan nila ng sabayan ng mga mag-aalak. Although malinaw na si Chris Newsome ang isa sa mga leader ng team, scoring 24 points, malaking kontribusyon ay nanggaling kay Jansen Rios na nag-ambag ng 15 points. Mga crucial shots na ibinuslo niya habang mainit na naghahabol ang Ginebra. Si Rios ang naging player of the game sa panalo ng Meralco 108-104. Kitang-kita sa galawan ni Justin Brownlee at Scottie Thompson, gusto na nilang tapusin ang series. Nag-contribute ng 36 points ang Gilas naturalized player, samantalang 21 points and 9 boards naman ang kay Scottie, mainstay din ng Gilas. Ngunit sa panig ng Meralco, Gilas player din ang gumaganti ng puntos, si Chris Newsome na nagtarak ng 24 points. May 13 points lang at 17 rebounds si Akil Mitchell, ngunit naging mas malaki ito kaysa 36 points ni Justin Brownlee dahil nanalo nga ang Meralco. Matagal na iniupo ang Meralco import dahil sa foul trouble, ngunit sa huli, naitawid ni Mitchell ang kanyang team without fouling out. Sa gitna ng laban, partikular sa pagpasok ng third quarter, natawagan ng technical foul si Luigi Trillo dahil sa sobrang pagrereklamo. Galit na galit sa 5 maagang foul na itinawag sa kanyang team. Isinisigaw ng Meralco coach 5-0. Tinutukoy ang 5 foul na ipinito ng mga referee laban sa kanyang mga players. Ngunit mukhang iyon ang gumising sa Bolts. Iyon ang nag-spark ng run ng Meralco 15-3, lumamang ng 12 points sa mga bataan ni Luigi Trillo mula sa tied score na 62-all. At hindi na nila binitiwan ang lamang hanggang dulo 108-104. May pagkakataon pa sanang makahirit ng extra period ang Gin Kings kung makakashoot sila from 4-point line. Tumawag ng timeout si Coach Tim Cone with few seconds remaining sa game clock, and obviously ang design play ay tumira ng 4-point shot. At sino pa ba ang pagtitiwalaan ni CTC na tumira ng game-tying 4? Walang iba kundi si Justin Brownlee na maraming beses nang pinatay ang pag-asa ng Bolts sa kanyang mga crucial long shots. Pero basang-basa ng coaching staff ng Meralco ang magiging play ng Ginebra, kaya bantay sarado si Justin Brownlee. At dahil well covered ang Ginebra import, broken play na ito, nag-decide si RJ Abarientos na siya ang tumira. Baldog. At sa baldog na tirang ito nag-ugat ang pagbabanta sa buhay ng Ginebra rookie. Pagkatapos matalo ang Ginebra, may nag-message kay RJ Abarientos, isang netizen na nagalit dahil natalo di umano sa pustahan. At hindi lang ang former Korean League import ang pinagbabantaan, idadamay din daw pati ang misis ni RJ na kilalang social media personality. Sabi ni RJ, naglalaro lang sila, basketball ang kanilang trabaho at parte ng laro ang matalo. Totoo naman, walang player na gustong matalo. Kaya wag naman sanang ganito. Tiyak na paiimbestigahan ito ng PBA at tiyak makikilala ka rin kung sino ka man. Pagbabayaran mo ito sa batas.
Anyways, kita-kita tayo sa Game 3. Dalawa pa rin ang laro bukas dahil nakahirit din ng rubber match ang Rain or Shine, laban naman sa Converge. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.